So, good afternoon, sir. Good afternoon, classmate. I am here to report the chapter 13, the Rizal as a political philosopher. So, let's start with the key ingredients of the politics in the No Limit Tangere. So, the novel No Limit Tangere explores the status of the Philippines as a Spanish colony undergoing significant changes. So, ang novel ko ng No Limit Tangere, nag-explore siya sa kanang panahon nato sa una diri sa Pilipinas nga ang katong Spanish pa ang nag-rule sa ato or nag-guide sa ato aba diri sa may nag may murag may nahimong presidente ba diri sa Pilipinas nga murag naghimo pud og daghan kay nga changes nga base ang ubang tao wala ganahi something. So Koda is so Sir Rizal used his novel to give historical legitimacy to the problems his family faced with the government while also seeking revenge by exposing the oppression and exploitation of the Philippines under the Spanish rule. So si Jose Rizal, ang iya pong gigamit ang novel nga No Limit Tangere para adton niya i-express ang iyahang problems or problems sa iyahang family nga na encounter niya dito sa gobyerno ba sa mga authorities like para na kundres atuan di ba karon kay na naman tay kasumbungan like kanang sa lawyer mga ana. So sa una ang gibuhat ni Rizal dito sa novel niya dito niya gi-express tanan niyang problema nga na face or na experience ako with his family dito sa kanang mga gobyerno sa panahon pa sa mga Kastila. And then Leon Maria Guerrero argues that No Limit Tangere criticizes the influence of the friars and the Catholic Church in history. So kini si Leon Maria Guerrero nasiguro siya problema sa novel ni Rizal nga No Limit Tangere no kay kuan man iyang gi criticize kung sa panahon sa una nga ang pamaagi siguro ang influence sa friars ug sa church, ang Catholic Church in the Philippine history. So, kay di ba sa una walay formal education and then kay nung mo sa katong history ni Sir Jonathan nga sa una is all about religion lang like prato nga buhatan ni kay sugo ni sa Ginoo, buhatan ni kay sugo ni sa kanang sa religion nato or sa simbahan ba or sa pare. Ingana something kay mao to ang kanang criticize ni Leon Maria Guerrero. Siguro he had a conflict about it nga nganong ingana man or ang na-influensyahan ta sa kanang mga friars or church diri sa Pilipinas. That's why walay nakahuna-huna nga magkuan og education. And then Rizal's letters expose the failures of Spanish rule and advocate for political, economic, and social reforms. So also, ang novel nga No Limit Tangere pod nag-expose po siya sa mga failures sa kanang Spanish ba sa mga Spanish rule nga ilang patupad sa una about sa politics, economics o social reforms. So wala siguro na tarong ang pamaagi sa Spanish sa una. That's why si Rizal ganahan og kalayaan mobitaw na nga natay kalayaan na karon kay siguro sa una walay klaro ang pamaagi or kanang isog ra kayo ang taga Spanish nga kanang murag ang uban di na makahinga sa kaugalingon nilang kanang pamumuhay siguro diri sa Pilipinas. So thanks to Rizal nga yan yung gisot ang No Limit Tangere pod. So next is Raul G. Bonoan's analysis emphasizes Jose Rizal's political contribution in No Limit Tangere, focusing on the conflict between faith and reason. So Raul G. Bonoan, iyang gi-emphasize dito ang political contribution ni Rizal sa No Limit Tangere. Yes, sir, gibasa din. Kita niya dito nga si Rizal is kanang murag na-touch siya sa mga suwaaw sa novel ni Rizal nga nag-talk about sa kanang usay pamaagi sa politics sa una diri sa Pilipinas katong ang Spanish pa and then unsa kaloy ang Pilipinas sa una katong panahon pa ni Rizal and also focusing on the conflict between faith and reason. So faith and reason to siguro faith and reason nga faith lang nga kanang makakuha ra tag kalayaan jud
And then di ba si Rizal man to ang nagsuwat sa No Limit ang Irino, so mo siguro na iyang faith nga kanang puhon-puhon makakuha ra ta og kalayaan, and then kay ganahan man ta nga ma-free na sa Spaniards sa sana pananakop sa Spaniards sa ato, so mo na ang gibuhat ni Rizal na siya faith nga makalaya ra jud ta sa kamay ng mga Spaniards. And also the reason is mao to nga walay klaro ang Spanish, and then murag dili fair ang kuan diri sa atoa, walay klaro. So, ang next is the Rizal's definition of basic political terms. So, number one is political culture. So, when we say political culture, it refers to a community's shared ideas, values, and attitudes about government and political process. So, sa political culture, muna siguro ni katong mga kuan, mga kapitan, mga konsehal, mga mayor, inana nga kanang mag-share sila ideas unsay makaayo sa ato ang community, kanang nagkahiusa ba ang ato ang community, and then pare-pareho ba ta goal nga kanang mulambo inana. And then Rizal's thoughts on political culture kay he believed that education and liberty were crucial for meaningful reform and the development of a strong political culture in the Philippines. So si Rizal, totoo siya nga ang education ug ang kalayaan kay maoy kanang pinaka-importante nga development para ang usa ka community is free nya kanang magkasinabot jud, and then kanang murag dili magka-conflict ba kay tungod naman kay kalayaan, and then na po kay education. So ang moto ang ingon der sa lato sa kanang kuan sa No Limit ang Hearing nga kanang katong faith and reason kay di ba kung naka-education ato sa kung na siguro kanang naka-eskwela ato sa una, siguro di ta masakop sa Spaniards. And then di ba ang gusto po ni Rizal ato kay kalayaan, so muna iya pasabot sa kanang political culture nga ang education of ang kanang liberty or kalayaan kay importante siya para sa atoa. And then number 2 is political socialization. So when we say political socialization, it is the process by which individuals acquire their political views and values through influences such as family, religion, community, education, and media. So ang political socialization kuno kay mao ni ang kanang usa ni ang mga isig ka tawo nga naay kaugalingong views, kaugalingong mga ideas or kanang ilang ulitan para nang sitaw kanang nasa like kaugalingong pagtuo gani. So di ba pag kuan di ba when we say social or socialization, kuan kanang interaction between people. So pag diri sa political socialization, pag ang isig ka tawo nga kanang naka-eskwela or kanang naay pangutok naay ma-share nga ideas, diri sila belong or diri mabutang kay panalitan kumpara sa mga kapitan or mga kauban niya like kanang mga konsehal nga di ba if mag-meeting sila and then i-share nila kung unsay idea nila about ani nga butang like naihimo og bagong project nya ang mayor iya jud ang kanang meetingan kay iyang kuanon ang thoughts pod sa uban niya mga kauban or sa mga konsehal kay para mabaw-an kung unsay maayo or unsay idea nila para ana nga butang. So that is political socialization. So Rizal on political socialization, his life and writings accelerated the process of local nationalism and promoted political change, making him a significant figure in the political socialization of Filipinos. So si Rizal kuno, iyang thoughts sa political socialization kay ang iyang kinabuhi ug ang iyang katong mga nasuwat nga mga novels kay nag-accelerate kuno sa kanang unsa na murag silbi murag nahimo siguro ni nga guide sa katong sinauna pa lang nga kanang kuan nga kanang
di ba kay puro ra to ka ng mga kanang mga negative kuan ang pananakop sa Espanyol diri, so iya magisuwat no. So sa tanang mga nakabasa ato nakasabot na unsa ka unsa ka kanang kakapoy siguro kahago ba or kanang ka kakuan mo kanang dili malaya sa una kanang murag nakasabot ang tao unsa sila ka kanang napriso sa una ba sa panahon pa sa mga Espanyol. So mo to ang nag-push sa ilaha nga murag mag-change sila sa ilahang politics, like kung nai-corrupt sa una so dili na kanang dili na mag kanang dapat ko ano nila ang mga corrupt kanang mga buaya sa kanang sa politics or sa politika dapat ang tangon na ingana ang thoughts ni Rizal dito sa iyahang novel nga suwat. So number 3 is political ideology. Provides a framework for understanding and debating political issues, allowing for a wide range of opinions and bringing passion to politics. So, political ideology. So, when we say ideology, kani, it is nag-provide ni og framework para masabtan ang unsa gyud political issues nato sa diri sa Pilipinas, unsa gyud angay nato usbon ug unsay angay nato nga tutukan sa politika or sa ato ang community. And then naghatag pud siya kanang idea gani sa ubang tao nga ingani di ay so dapat mag-change ta something kay para murag dili na mapara sa una or para murag napoy change ba. And then si Rizal's thought on political ideology, ang iya ko nung novel nga No Limit Tangere, highlighted the impending strife between the past and the future in the Philippines, introducing a passionate and defining ideology that has made Filipinos among the world's most politically engaged people. So, sa novel ni Rizal nga No Limit Tangere, kay iyang gi-highlight ang gusto niya ipakita ang difference sa political sa una ato niya og sa kana siguro nga makalaya na ta, like sa una kay na kulong pa man ta sa sa mga Spaniards, hawak man ta sa Spaniards, and then murag iyang gi suwat dito or iyang express dito nga kanang ang past nga politics sa Pilipinas and then kung unsa pud ang future nga politics sa Pilipinas if ever. And then let's go to number 4, the nationalism. So nationalism is the idea of unity among a group of people who share common traditions, history, goals, and a belief in a specific future. It involves a strong identification with the values, heroes, and traits of their country. So when we say nationalism, mo ni siya ang pagkahiusa sa mga tao, like para sa ato sa Philippines, we are called Filipino kay naata diriya, and then abante mo nga kung magkinaunsa man ang magkahiusa kay kita-kita ra pod nga mga Filipino. So mao pod ni diri sa kuan ni Rizal nga ang nag-share og common traditions kita mga Filipino, history, goals nato, unsa may goals nato sa atong kinabuhi nga mapaunlad ang Pilipinas, or sa may goals sa atong country nga mapaunlad ang Pilipinas, and believe in the specific future. So mo na to nga mapaunlad something. And then it involves a strong identification with the values, heroes, and traits of the country. So parehaan nino ang butang nato ang national hero nato, so usa ra jud ang national hero nato muna si Jose Rizal. And then kumantay mo nga sa eskwelahan gani sa usa ka eskwelahan para ana ta nga sa VSU naatay kanang usara ang atoang vision, mission, and goal. Maora na ang atoang kanang murag usito kana mo na ang atoang common nga kanang kuandra sa ato kanang like nagkahiusa ta kay usara ang ato ang vision, usara ang ato ang mission, and then usara ang ato ang goal. Usara ta kay because we are a Filipino. And then Rizal on nationalism. He emphasized the importance of studying history to foster Filipino nationalism. His love for his country and visionary perspective made him the primary nationalist, with his writings serving as a consistent expression of Filipino nationhood. So, si Rizal iyang emphasize ang importance sa
pag-study sa history kay para makasabot ta unsay nahitabo sa una and then unsa kay kalahian sa una ug sa karon. So number 5 is the representative government. So when we say representative government, it refers to the belief in the inherent right of people to participate in decision-making chambers that shape their future. So, representative government, mo na akong gingon ganina para itong mag-shared ideas ang mga tao kay para makahimo na og decision na wa pangit people will participate in decision making. So parang dili lang kay ingon ang mayor ang magbuot-buot og kuan ni kay ganan ani, so dapat lang yun pero mga kapit ang mga konsehal putang po niya kung kini okay ba ni or makatabang ba ni sa ubang tao and then ila pong kitaon kung kana ba useful ba sa ubang tao or di ba ta makatapak og mga tao ana like kana mga normal citizens lang sa usa ka community. So si Rizal on representative government believed that representation in the Spanish Cortes was essential for the governing process and questioned why the Philippines was deprived of its right. So sa Rizal on representative government na-question niya ang pamaagi sa una sa kaninga decision making kay nganong ang ubang tao siguro nganong ang ubang tao or ang Pilipinas wala na may rights noon. Like, kumuto na noon, taga-Spanish ang nagkupot sa ato, andin kita nga mga Filipino, wala tayo rights sa kaugalingaw na tong country. Nga na ang hunahuna Rizal, nga nung kita man na priso, nga kita man ang taga-diri sa Pilipinas. And then, number 6 is democracy. So, democracy is a government system where power is shared by citizens through direct or representative participation. And it can involve active citizen engagement and accountability of public officials. So, democracy is a government system where power is shared by citizens through direct participation. So, ang democracy kay about sa gapon sa ato nga kita pod na kanang mga citizens diri sa Pilipinas or sa ato ang community dapat kanang engagement ba or kanang participation dapat sa kanang decision making diri sa ato or kanang kung na may bag-ong kanang plataporma or unsa para nang moana o kanang okay ba sila nga ang apil ra sa purpose kay kana rang mga way kaya jud nya okay ra ba sila nga ang maapil ra sa kanang mga hinabang kay kana rang hinahanglan jud nga ba dapat murag open ang tanan and then dapat nagkasinabot ang tanan kay para sa kanang magbagyo-bagyo tas naay hinabang nya ang uban kay dili makadawat so magkagubot kay wala may tarong na pamaagi ang politics ba. So si Rizal viewed democracy as a remedy for injustice and supported a blend of representative and responsible democracy, emphasizing Filipino participation and accountability. So mao na to nga kung diri sa ato like mga kapitan lang unya ang mga Filipino kay kanang dapat mo participate sa mga kanang pwedeng kaayuhan ba or para sa future kaayuhan sa ato ang country and then ang kana pong mga politika or kanang mga president dapat kanang responsible sila sa pagpadagan sa ato ang country diri sa country nato sa Philippines and dili lang sa kuan pa na sa mga kanang mga taon-taon kay na may ubang mga mayor nga dili responsible sa ilaha and then mga kung naay mga kanang may mga sa mga cash assistance kay mamili sila og kinsaray hatagan na. So next is Rizal would criticize today's society. So, if Jose Rizal were alive today, he would write 2 novels. So, kung si Jose Rizal nabuhi pa daw kuno karong panahon na, maghimo na pud siya duha ka novels. So, ang unang novel nga iyang himuon kuno is The Face Imprisonment. Yang ikaduha is Receive Criticism.
So ngano kang face imprisonment o receive criticism man. So due to the unstable economic and political situation in the country. So that's why he would choose to write two novels face imprisonment and receive criticism kay tungod daw kuno sa unstable economic and political situation the country. So para kang Rizal siguro kung ingani naman lang ang pamaagi sa ato ang politics diri sa Pilipinas, may pag-iya na lang sana may pag na priso na lang siya or may pag budawat na lang siya kanang panghusga sa ubang tao kay tungod ang atong politika diri or sa una pud siguro kay murag walay klaro and then daghay kurap mga ingana something. So si lawyer Pedro Rosito expressed sadness over this situation and highlighted Rizal's admired virtues of truthfulness, honesty, and selflessness in serving and loving his country and its people. So, si lawyer Pedro Rosito, iyang gi-express ang iyang kanang masyag na kanang nasad siya naghuna-huna nga si kanang iya biyang gi-admire si Rizal sa kamaayo ni Rizal, sa kaanis ni Rizal, sa iyang kanang iyang makasarili gani kay di ba ngano matawag man natong makasarili si Rizal kay tungod iya tang gisave kitang tanan iyang gisave sa pananakop ng Espanyol, like wag iyang gi-sacrifice ang iyang self para ma-save ta sa kanang mga Espanyol kay tungod love niya ang ang country and then love niya ang people. Wala na siguro siya kapugong sa pamaagi sa Espanyol sa una pang panahon ba kay luoy siguro kaayo ang mga Filipino sa una. And then, lawyer Pedro Rosito suggested that if Rizal were alive today, it might be fellow Filipinos, not Spanish soldiers, who would oppose him, possibly resorting to violence. So, ingon po si Father Pedro Rosito nga, kung buhi pa daw kuno si Rizal karon, basin daw kuno mga Filipino rapod ang muunay og kanang bagi pusil to siya sa ang Pilipino gapon to nagpusil sa iya sa una. Basin Filipino ra pud ang kanang murag muupo siya ba nga kanang pasagdi na lang na okay ra di ta makalaya kay kanang wala murag wala ganitay kanang wala tay courage ba nga kanang murag makalaya like para sa una kung wala siguro kanang kagustuhan ni Rizal ba nga makalaya ta siguro hantod karon kuan pagyapon ta sa Spanish. So, Rosito explained that the meaning of filibustering has changed since Rizal's time. So, unsa yun ay ang meaning sa filibustering sa Rizal pa nga time. So, sa Rizal nga time, ang filibuster nag-referred kuno sa rebels or critics of the Spanish who were imprisoned for being considered dangerous. So, ang filibuster sa una nga time, kay kana din kuan kanang mga tao nga kanang murag musukol siguro sa mga Spanish kay man diri referred to rebels or critics of the Spanish who were imprisoned for being considered dangerous. So mga dangerous din sa una ang pasabot nila sa filibuster. And then in the present political situation, filibustering refers to the lengthy speeches of lawmakers. So, sa panahon na karon ang filibustering kay nag-refer na siya sa kanang speech sa mga lawmakers like wala siguro mag-public speaking na mga lawmakers kung silang gipanulti ana. So, sa una, ang filibustering kay katong mga tao nga considered dangerous. And then, ang karon ang filibustering kay mo ni ang katong mga istorya sa mga lawmakers o sa ilang mga pamaagi diha. So, Rizal would likely criticize the rift between former President Gloria Macapagal Arroyo and President Noynoy Aquino. So, iya dong i-criticize ang
rift between former President Gloria Macapagal Arroyo and Noynoy Aquino and wa ko kahibaw ngano ni. So, next is Rizal, known for his criticism of Spanish abuses, would question church fund usage. Kuan mo karon sa simbahan, maghatag-hatag og kwarta ka ng mga pamisa. Dato ng simbahan. And then, advocate for justice, condemn corruption, and then investigate betrayal of the country. So, daghan kayo no, kaysa politics, daghay kurap. Unya, kakon mo to, katong kwarta ko no nga, sa to'y gihimo nila to sa katong kwarta nga gihatag sa politika kay itong bilyon-bilyon ba to, milyon-milyon na kanako na project nga moon pero wala na kuha niya. And then, ang Pilipinas, daghan kay utang sa ubang bansa. And Rizal also will criticize local officials. Daghay mga local officials nga hilig kaayo og sugal muna ang mga kwarta bisan asa ra magasto. So ang tawag ni Rizal sa una sa mga local officials kay mga gambling lords. Kay sila man sa una ang hilig kaayo mangsugal. And then, ang mga local officials sa una kay involved sa gambling, mula kong gingon, and accepting illegal payments. Uso jud na para sa una bisan mga teacher ipasar estudyante kay gihatagan og kwarta sa amahan or sa inahan. And then ang tawag sa mandawat og mga illegal payments sa una kay usa ni Juiting Payola. Muna siya ang nag-resembles as tax collectors. So pwede siya tax collectors, pwede po Juiting Payola, and also a person who receives illegal payments or who accept illegal payments. Yeah. His commitment to nationalism remains unchanged. So, ang commitment ni Rizal sa nationalism, and then sa itong nationalism, katong paghiusa sa mga tao kay wala daw kuno na usab. So, in a nutshell, Rizal's moral, political, spiritual, and economic legacies would still apply to this day.